O ayan na, nagresulta na mga kababayan. Pumasok sa isang bagay na hindi puspusang pinag-aralan. Minadali eh. Ang tinutukoy po natin mga kababayan ay itong Maharlika Fund. At kinaladkad po ang ating mga bangko mga kababayan, katulad na lamang nitong Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines, na kung saan ginatasan nila mga kababayan ng pondo para ilagak dyan sa Maharlika Fund. At ngayon mga kababayan, nagbabala na asawa ni Babal Reyes. Nagbabala na po ang IMF, International Monetary Fund. Itong International Monetary Fund mga kababayan ay isang organisasyon na tayo ay miyembro na tumutulong po sa iba't ibang bansa mga kababayan sa pag-stabilize ng economy. Nagbibigay sila ng expert opinion mga kababayan at nagpapautang din sila. At ngayon, nagbabala na sila mga kababayan dito sa dambuhalang bangko na backbone din ng ating gobyerno na Land Bank of the Philippines at DBP dahil sa pag-invest ito sa Maharlika Fund ng bilyon-bilyon mga kababayan. At ngayon, natutrouble na po ang Land Bank at ang DBP dahil ito sa kagagawan ng ating presidente at ng kanyang mga alipores mga kababayan dahil dito sa Maharlika Fund. Panoorin po natin ha. May babala ang International Monetary Fund. Nalagay umano sa alanganin ng Land Bank at Development Bank of the Philippines matapos nilang maglaan ng 75 billion pesos. Billions mga kababayan ha, na supposedly ginagamit nila yan doon sa mga profitable na investment. Andun sa Maharlika Fund na hindi na natin alam mga kababayan kung ano nang nangyari. Ang sabi nila, pinangakuan tayo ng langit. Ngayon, parang nawalang parang bula. Nasaan na yung kinita? Para sa Maharlika Investment Fund, ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Palakpakan Nanawagan International Monetary Fund para sa agarang capital restoration ng Land Bank at Development Bank of the Philippines. Pinababalik ba kababayan ng IMF na nanawagan mga kababayan sa Maharlika Fund? Ibalik nyo yung nilagak ng Land Bank at ng DBP nang sa gayon hindi sila matrouble. Analysis na po yan ng International Monetary Fund ba kababayan ha? Dahil bakit pinababalik ng IMF? Dahil alam nila mga kababayan na sablay ang Maharlika Fund. Dahil kung kumikita pa yan, dapat papalakpak ang IMF. Good job ang ginawa nyo. Pero anong sabi ng IMF? Kunin nyo yung nilagak nyo ng pondo. Kung hindi, matotrouble ang inyong bangko. Kaya nga, ang sabi ni Guanzon mga kababayan, safe pa ba ang aming mga deposito dyan sa Land Bank of the Philippines? Gayong kabilang ito sa ginagatasan dyan sa Maharlika Fund. Philippines. Ito'y matapos maglaan ng 50 billion pesos ang Land Bank at 25 billion pesos ang DBP sa Maharlika Investment Fund. Grabe, Ayon no? sa Billions. IMF, ang kapital na inilabas ng dalawang state-owned banks ay nakaapekto sa kanilang liquidity at common equity. Ibig sabihin mga kababayan, walang kinita. Lugi pa siguro. So paano na yan kung kukunin nila? Baka bumaba na yung value. Nasukatan ng financial health ng mga bangko. Para kay Alex Escucha, ang presidente ng Institute for Development and Econometric Analysis, bumaba ang common equity o CET1 ratio ng Land Bank at DBP. Ang sa DBP, naging mas mababa pa sa regulatory minimum na 10%. Galing 13 mga kababayan ha ang DBP, naging 8% na lang. Bumaba pa sa minimum mga kababayan ng 10%. After nyan, naglabas ng pera papunta sa Maharlika Fund. Bongbong, anong ginagawa mo dito sa ating mga bangko? Gusto nyo bang i-bankrupt ito? Because of that reduction in capital, DBP will have no choice but to reduce its assets and loan portfolio. Simple implication, they cannot expand. Hindi na makakapag-expand. Ano ba itong pinaggagawa ng gobyerno nito? Humingi ang Land Bank at DBP ng regulatory relief mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas matapos ang kanilang kontribusyon sa MIF. Relief. Ano yung mga relief na iyan? Tax exemption na naman o bawas interest. Supposedly mga kababayan, mapupunta sana yung perang iyan sa taong bayan, sa kaban ng bayan. So sino ultimately ang magsasuffer niyan? Ang taong bayan pa rin. Ibig sabihin nito, sa loob ng 2 hanggang 3 taon, hindi sila papatawa ng mga penalties sa kanilang pag-deviate sa regulatory capital requirements. So meaning, walang koleksyon.
dapat sanang penalty dyan na babayaran ng DBP at Land Bank pupunta sa kaban ng bayan, tiway na, hindi na mapapakinabangan. Kampante naman si Escucha na kayang maabot ng DBP ang 10% CET1 ratio sa katapusan ng taon. Basta't Tingnan nyo ang trend, galing 13 mga kababayan, ang laki na ibinagsak, papuntang 8 ang DBP. Ang Land Bank naman mga kababayan, 15%, bumagsak sa 12. Alam nyo mga kababayan, sa laki ng assets nila, kahit 1% mga kababayan, napakasakit na yan. How much more etong 5%, 3% ng mga malalaking bangko? generate ito ng kita na 10.4 billion pesos. Pero may babala rin si Escucha. Asawa Sakaling ni matagal ang mga ginawad na exemption para sa Land Bank at DBP. Well, it's May epekto rin yan sa ekonomiya. It's an obvious issue because Obviously. Dapat kasi to keep the playing field kasi if that requirement is good for the private sector banks, that should also be applied to the government-owned banks. It's good for the geese, it's good for the gander. It's as simple as that. Ang MIF ang kauna-unahang sovereign wealth fund ng Pilipinas na Tingnan nyo ito si Sis Escudero, Diyos mio. Isa rin yan sa nagtataguyod ng MIF mga kababayan, Maharlika Investment Fund. naglalayong makapag-invest sa iba't ibang proyekto gaya ng infrastruktura, renewable energy at digitalization. Kabangagan mga kababayan yung nila. Nauna ang isip pero walang gawa. Gusto ko to kung ano napasok sa isip mga kababayan. Sila doon ni Sandro ang nag-isip nan. Si BBM. Tingnan nyo. Nakaladkad pati ang Land Bank at DBP. Dagdag pa ng International Monetary Fund, dapat tiyakin ng Bangko Sentral ng Pilipinas na anumang exemption ay pansamantala lamang at hindi makakaapekto o makakasira sa financial system. Kaya nga. Initial investment Tingnan nyo ha. Tingnan nyo mga kababayan. Di ba dati, balak pa nilang kantihin pati ang GSIS at SSS? Yung mga pension ng ating mga retired personals mga kababayan? Diyos mio. Kung natuloy yun mga kababayan, disgrasya kayo talaga sa pension ninyo. Mabuti na rat naharangan yan. Billion pesos. At ewan lang natin kung naharangan ba talaga totally. Ewan lang natin. Around 125 billion pesos will come from Baka mayroong GSIS, pailalim yan. 50 billion from the SSS, another 50 billion from Land Bank, and 25 billion pesos from the Development Bank of the Philippines. Bakit kasi nila pinagpipilitan yan mga kababayan na yung investment na iyan? Gumagaya sila sa mga mayayamang bansa na mayroong extra money. Tayo nangungutang nga tayo Para lang tayo, utang ako para ilagay ko sa investment. Kulang pa yung kita mo sa interest na babayaran mo sa utang. Isip-isip din, mga ungas. Adding to that is the 25 billion pesos to come from the national government's budget. At yun, kung kikita hindi lahat ng investment mga kababayan kikita. Most of the time, lugi. Kagaya ng, ewan na natin yung Maharlika Investment Fund, malamang lugi yan dahil tahimik sila Dahil kung mayroon pa yung income mga kababayan, proud na sila. Economists have warned that getting the funding from government pension funds and banks could be problematic. Usually, economies who are establishing a sovereign fund are those economies who are experiencing surplus trade. Surplus, meaning may sobra mga kababayan. May sobra ba tayo? Nangungutang na tayo? Mas malaki ang ating spending mga kababayan kaysa sa ating income. Surplus. Some sort of problematic because recently, we have been experiencing some constraints in funding the benefits of the members of these organizations given its limited fund as of the moment. Na-trouble na ang Land Bank at saka DBP. So, anong masasabi niyo dito mga kababayan na nagbabala na mismo ang International Monetary Fund na ibalik nyo o kayo Land Bank at DBP, kunin nyo ang ininvest nyo sa Maharlika Investment Fund. Kung hindi, tatagilid kayo. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.